Ako si Staff Sergeant Leonard P. Pragata, 878704, Infantry, Philippine Army. Ang length of service ko ngayon is 17 years in service. Pero ang kwento ko ngayon ay nasign ako ng 3rd IB ng 9 years, 4 months, and 6 days. Member din ako ng SR Class 182-2012 Blitzkrieger. At pinabati ko rin yung aking current battalion commander ngayon na si Lieutenant Colonel Mark Slaughter Robles Rosario, GC Infantry, Philippine Army. Ang kwento ko ngayon ay back in 2017 during vehicular ambush in Kalinan District, parts of Kalinan District, Davao City, na war story. Master, bago tayo mag-umpisa, maliban sa unit ng 3rd IB, ano pa yung unit na pinanggalingan mo? Galing po ako sa unit ng 84th IB dati na under pa rin ng 7 Infantry Division, Philippine Army, na naka-assign pa rin doon sa Kalinan District, Davao City. Tapos nalipat ako ng 3rd IB nung nag-SOP sila noong 2016. At hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa 3rd IB. Master, history mo na tayo, Master. Alam kong alam mo yung kwento ng 3rd IB. Bago ang 3rd IB, Master, sabihin mo nga, Master, na saan tayo ngayon? Anong lugar? Ang current location ko ngayon na bilang isang member ng 3rd IB family, under ng 7 Division, na ang current location namin is nasa Barangay Tumugbong, sakop ng San Jorge, Western Samar. Bago nag-summer, Master, saan ang 3rd IB? Pagdating mo talaga. Pagdating ko talaga sa 3rd IB, bago nakarating dito sa Samar, ay ang area namin dati ay yung parts ng Davao City, yung Kalinan District, Tumbok District, Turil District, Marilog District, at saka Paquibato District. At umabot din kami ng parts ng Bukidnon, ng Kitaw-Taw, Bukidnon, at Quezon, Bukidnon. So yun yung ano mo, parang may Mindanao ka, meron ka ring Visayas dito. Bago napunta dito sa Samar. Okay, doon tayo, Master, sa mga war stories mo. Simulan mo na. Ang war story ko po ay yung tungkol sa nangyaring vehicular ambush noong February 16, 2017. Doon po sa Barangay Lamanan, sakop ng Kalinan District. Nung time na yun, bago po kami na-ambush noon is may detachment po doon na hinaharas na po ng grupong armado na yung unit ng PBC-1 under ni Kajinggoy at Guerrilla Front 56 under ni Rudy Sabalya alias Kaigor. That time na info ng mga operatives na nag-merge sila at gagawa sila ng TO laban po sa amin. At hindi lang yun, at meron din silang senaryong ginawa na may sinunog sila doon sa may barangay Tawan-Tawan, sakop ng Baguio District pa rin, ng part ng Davao City. Kaya noon, yung time na yun, yung battalion commander namin na si Colonel Raymond Dante La Chica, that time, tapos ang kanyang battalion executive officers naman ay si Major Juby Taldo, na siya po ang namumuno ang bilang executive officers sa amin na direct command po ni Sir Chica na kami po ay mag-responde doon po sa sitio Binato na hinaras na detachment. Bago po noon na pina-prepare po kami ng tanghali kasi madalian na po yung mission na dapat ma-reinforce kami kaagad kasi 3 araw na inharas yung detachment na yon.
Mm. Kaya medyo naubusan na rin ng mga bala yung mga kapgo doon at saka yung kanre. Kaya napilitan kaming nag-move mga oras ng mga bandang 1400 hours. Nag-move kami. Pero marami kami noon kasi 5 kaming sasakyan na nakakumboy noon. 4 na KM 450 at saka isang KM 250. At bilang kami scout platoon, doon kami sa KM 250. At pagdating pa lang namin dyan sa may cruising ng Lacson, grabe yung tinginan na ng mga tao. Kasi that time, bagong collapse lang yung ceasefire agreement between sa CTG's part at saka sa armed forces, sa amin, na armed forces, sa Mindanao part. That time, ang presidente si former Rodrigo Roa Duterte, ang presidente. Eh, dyan pa lang sa bandang Lacson, mula sa kanto, mga 500 meters pa lang, may napansin na kami na ang mga tao, habang tumatakbo yung sasakyan namin, nakatingin sa amin, tapos nag-sign of the cross na sila. Gumagano na. Kaya nung nakita ko, nakapag-isip na ako na gito na. Kasi that time, first time ko yun na naranasan na nag-move kami ng araw na maliwanag na naka-full combat gear kami. Tapos smart vehicle pa yung gamit namin. Nung nakita ko yung civilian sa gilid na nag-sign of the cross na siya, kaya naisipan ko na rin na positive to. May mangyayari talaga na masama. Pagdating naman sa unahan, nung may nakita kaming tao, may tulay dyan, papunta na ng Lamanan, yung mahabang tulay. Yung tulay ng Davao River. May high ground. Kaya sinabihan ko na yung mga ka-squad mate ko that time na, ilabas nyo na yung mga baril ninyo at itutok nyo na sa high ground. Kaya ginawa naman namin yun. Mula pagtawid sa tulay, na after mga maka-travel siguro kami ng mga 10 minutes, malapit na sa may barangay Lamanan, doon na sumabog yung nakasiris na 3 IED na anti-vehicle mine. At pagputok noon, kasi kami yung pangalawang vehicle na KM 250 yung sinakyan namin, pagsabog, sabay volume of fire sila kasi marami-rami talaga sila kasi nag-merge yung kalaban namin nun eh. Base sa info ng operatives namin, nag-merge yung Guerrilla Front 56 at saka PBC-1. That time na yung driver namin, mabuti na lang hindi narating yung driver namin. Naagapan pa rin niya yung sasakyan na hindi pa may mahulog doon sa bangin. Nakalagpas kami ng mga 200 meters mula sa killing zone. Sabay nag-dismount kami kaagad. Tapos pag-dismount namin, ako yung pinakahuling naka-dismount doon sa sasakyan. Tapos pagbaba ko, nakasunod yung isang KM 250. Pag-dismount nila at mayroong naiwan doon na isang private na kasama namin doon sa kabilang sasakyan na hindi na nakababa at tumalsik na yung dugo niya sa gilid ng side ng KM 250. Kaya that time, yung platoon sergeant ko noon sa scout platoon naman, si Staff Sergeant Ruel Tura, siya yung platoon sergeant namin. Sabi ko sa kanya, Peace, dali talaga yung trupa. Kaya nag-decide kami na mag-maneuver kami sa bandang kanan. Minanover namin. Ang hirap pa nung pag-maneuver namin kasi may bagong report din kasi sa amin na that time na private na kailangan mo pa talagang alalayan. Halos hindi na makagalaw-galaw. Kaya ang ginawa na lang niya,
pinalo niya yung puwit para ano talaga, susunod doon sa ano, sa grupo na mag-maneuver. Pag during maneuver na namin, hinati na namin yung ano, kasi sa terrain kasi, medyo ano, may high ground kunti. Nag-decide yung PS ko na siya yung sa high ground banda. Master, palatag mo nga yung high ground position, daan, dito yung Ibali, ganito yung daanan. Nag-maneuver kami dito sa bandang kanan. Binalikan namin yung ambo site para maneuver namin yung kalaban. Nag-decide din kami na, sabi ko, ako na dito sa bandang baba. Ako ang magdala ng isang squad. Tapos yung PS ko naman ang nagdala ng isang squad. Binitak namin yung isang section namin. Habang binitak namin, grabe ano na, maniubira na kami. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung kutukan. Kasi that time, marami kami. Tapos marami din talaga yung nakakandak sa amin ng ambush. That time. Kaya nung nag-maneuver na kami, mga bandang, mga bandang alas 4. Anong oras na pumutok talaga, Pumutok talaga yun sa mga bandang alas 3. Mga 1,500 hours. Tapos, mga isang oras, maneuver namin. Ang isang squad, meron silang nakita na tumatakbong armado. Tapos, nagkaputukan sila. That time, ako doon sa baba naman, kasama ko yung gunner ko, 60 gunner. Isang squad doon sa akin. Kaya decide tawag ako sa radyo, anong meron dyan? Kaya sabi nila, nandito. Kaya pumalo ako kaagad doon sa kanila. Kaya nandito sa akin yung firepower. Pagdating ko sa taas, sabi ko, saan ang kalaban? Sabi niya, nandun. Pawidlo sila ng mga nasa west portion. Matakbo. That time, wala na rin akong makita na naabutan na, tumatakbo na nakalaban, kaya hindi na kami nakaputok. Yung nakita ko na lang na may isang body count na silang hawak. Sabi niya, sabi ko, ano yan? Sabi niya, body count. Naiwan ng kalaban. Nung padilim na, umabot na ng mga 1,700 hours, medyo na siya, medyo parang dumidilim na. That time, kasi parang masama yung panahon din noon. Dumating yung biglang dumating yung MG, yung close air support ng Philippine Air Force. Kaya latag ako agad ng panel para makita nila. Nung humingi na ako ng fire support, nung tinuro ko na kung saan yung location, distance ng kalaban, hindi na rin nakabuga yung MG kasi medyo madilim-dilim na. Paggabi na rin. Paggabi na rin talaga yun, sabi niya. Pasensya na, Python, na hindi na talaga kaya. Kaya nung madilim na, sabi ko, sige sir, salamat sir, kung hindi na makaya. Kaya time na dumilim na siya, panay-ikon pa rin yung movement namin, pinong-pino pa rin talaga kasi alam namin marami talaga yung kalaban noon na time, sir. Kaya mga bandang alas 8, nag-decide na kami na tusukin na namin yung mismong pinangyayarihan ng nilagyan ng landmines. Tinusok namin ngayon. Bago namin na-hit yun, may nadaanan pa kaming mga bahay-bahay na mga civilian. That time, before namin na-hit yung ambush site talaga, na dinaanan namin, yung pinagli nila ng landmines, may nadaanan kaming civilian. Kasi gabi na yun, mga around 200 hours na. Tapos, naglabasan yung civilian sa bahay nila. That time. Kaya kami naman, for na lang na, hindi,
iniwasan namin na hindi talaga madama yung civilian. Nagtanong yung civilian sa amin na, "Sir, ano yan sir, yung dala ninyo?" Kaya ang sagot naman ng PS namin na, "Bihag." Kaya nung narinig ng civilian na may bihag, parang iba siguro yung ano nila, yung pagka-intindi. Sabi na, "Sus, Ginoo ko." Sabay pasok sila sa bahay nila. Mm. Kawawa nga yung tatlong private namin that time nun eh. Kasi buhat-buhat nila yung body count. So, Kasi wala ibig sabihin, Master, kayo ang inambos, kayo pa ang naka-score. naka-score kami that time. Inambos kami nakakuha kami ng ano nun, tatlong body count. Inambos kami pero naka-body count pa kami ng tatlo. Pero tatlo din yung uwian namin sa amin na group na nagkumboy doon sa during ambush na yun. Kaya pag bumalik na kami doon sa inambusan, ngayon, nangyari naman noon kasi medyo layo pa yung namin, dismount na eh. Para makabalik kami doon sa mga kasamahan namin kung saan sila nagumpukan, nandoon na yung mga wounded. Kasi ang uwian namin noon, yung wounded in action namin noon, mga more or less nasa 18 ang uwian namin that time. Yung nangyari yung ambush na yun. Wow. Dami yun. Kasi yung may iba, may tama sa giliran, iba sa mukha, kamay, basta marami yun kasi nag-burst of fire kasi yung kalaban eh. Pagkatapos sumabog yung IED na nila that time. Kasi 3 series na malalaki pang anti-vehicle talaga yung nilagay nila. Mabuti na lang sa amin, mga light lang yung tama. May kasama din kami na light lang din ng tama. Tapos sumama pa sa amin sa maneuver, hindi pa kagad na iba. Kasi Ulit pa yun, ha? ulit pa, sumama pa talaga. Nung parang sabi namin na unalo na kami sa killing zone, pwede naman siguro natin na tawagan doon sa yung sasakyan, pabalikin natin dito. Kasi na-clear na namin yung area eh. Para pasundo sana namin yung body count na dala-dala namin kasi nakita namin nahirapan rin talaga yung 3 private namin na magbuhat. Kasi di na gano'n na nila eh. Kalong-kalong nila. Dalawa. Palitan. Kaya nung bumalik yung sasakyan, sinakay namin. Tapos pumunta kami doon sa secured na area portion na nandun yung marami-raming tropa. That time wala pa kaming kain nun. Around mga 2100 hours na. Gutom ang naramdaman namin nun. Gutom na talaga kasi maneuver kami ang madalian para ma-save namin yung hindi tuloy na kasama namin. Kasi ang nakatagos lang doon sa killing zone is 3 vehicle lang kami ang nakadiretso. Tapos naiwan yung 2. Yung Master, ilatag mo nga, Master, ano yung situation talaga doon? Yung Pagputok sa landmine, killing zone. killing zone. 5 sasakyan. 5 sasakyan. Pagputok nung 3 series na landmines, nakadiretso yung leading na KM 250 at saka KM 450 at sumunod sa amin na KM 250. Ang dalawang 450 na iwan. Ibali isang 450 lang yun. Sa amin lang. Buong scout platoon kami noon sa isang KM 450. There is 4 na KM 250. Saan ka doon? Pang ilan? Doon kami sa pangalawa. Doon talaga mismo sa amin sumabog. Kaya bingi kami doon eh. Kasi kami talaga yung sinintro nila bago nila sinwitch yung landmine na nilatag nila. Sabay burst of fire sila. Mabuti na lang, nakahanda kami kasi nakalabas na yung baril namin. Alam na kasi namin na parang ramdam na namin talaga na sa tagal na namin doon. Sorry, sir. Tagal na namin doon sa area. Naramdaman na talaga namin na talaga may mangyari talagang masama. Kasi neighbor kaming nag-move talaga dati ng may araw pa. Yung movement namin talaga doon sa kalakasan pa ng CTG sa parts ng Davao area at saka Bukidnon, puro talaga gabi talaga yung move namin. Pero that time kasi na parang na-pressure na rin siguro yung mga commander na ganun ang nangyari. Kasi takot na rin sila na mawalop talaga yung detachment sa Binaton. Kaya nag-decide sila na responduhan na namin.
ganun ang pangyayari pala. Ganun ang So, naiwan, anong nangyari ngayon yung pagputok ng landmines? naiwan yung dalawang TM 450. Yung Kayo, ang wounded ba, nasa pang ilang vehicle ang maraming wounded? ang that time, ang maraming wounded talaga doon yung yung sa amin na KM 250 na pangalawang vehicle, tapos yung pangatlong vehicle at saka pang-apat. Kasi yung panglimang vehicle, yung sa huli, hindi na sila nahagip eh. Kasi nakahinto na sila. Ang driver naman doon is si Staff Sergeant Posadas sa last vehicle. Tapos ang user niya is si retired Master Sergeant Lumaho. Ranger din. Kaya nakamaneuver din sila. Maneuver din nila. Pero yung pangapat na vehicle sa huli, yun ang may namatay din doon. Kabats pa namin. Na taga ano din siya, taga sa Municipality of Gandara, sakop ng Western Samar. So, Yung ilan ang namatay namatay doon? doon? 3 yung namatay doon, 2 private at saka isang kabats namin. Yung 2 private na bagong report lang, saka yung kabats namin, yung isa. Tapos noon continuous ko, nung nandun na kami sa ang nangyari naman noon, gutom na, around of 2100 hours na. Sabi namin sa private namin na, o sige, magsaing na kayo. Hindi namin na, yung private naman siyempre, first time din nila, parang confused pa. Private that time, sila Sergeant Perdusa, Sergeant Villarmino, at saka Sergeant Amiglio that time, sila yung private. Hindi namin napansin na, nung inutusan namin sila na magsaing, diretso na kaagad, lagay ng bigas sa kaldero, lagay ng kanin, tapos tubig, hinalo-halo nila. That time na hinalo-halo nila, nung naluto na, kasi gutom na, gusto namin kumain, tinanong ko sila, sabi ko sa private, nagugas ba kayo ng kamay? Sabi niya, wala na, Sergeant, kasi walang tubig. Kaya napakamot na lang ako sa ulo ko kasi kalong-kalong nila yung body count na dala-dala namin hindi nagugas. Sabi nyo, sige, wala na. Kung may dugo yan okay na yan, gutom na Kain na lang din kami. Ganun na lang din parang naging kantsawan na lang din. Kahit medyo yung ramdam namin, yung nervyos na mabingi ka talaga sa laking sabog. Rinig na rinig pa nga ng batalyon namin yung pagsabog Mula doon sa area ng pangyarihan. Sabi na patay, ambus. Kaya that time, yung tandak na, ang tropa din namin doon, nakakuha din sila ng yung Sparrow na, may Sparrow pala na yung nagsusweeper kunwari sa daan ba? Nagchichik yung mata ng armado. Kaya nung harangin nila, biglang bumunot ng baril. Kaya yun din, body count din yun, yung tao na yun. Lumaban sa kanila. Kaya tinira na rin ng tropa. Kaya yung body count naging 3. Ang isa naman doon sa mismong ambusite. At noong nakuha na yung mga wounded namin at saka yung iya namin. Ang wounded namin nadala na sa ospital. Masaklap nun yung kabats ko. Kasi galing pa yun siya, yung nag-undergo ng R&R, yung risk and recreation. Galing sa pamilya niya. Tapos that time, ilang beses siyang parang yung sign na dapat parang maraming nangyayari sa kanya sa daan nasisiraan siya ng sasakyan, motor niya. Halos hindi talaga siya makarating-rating ba. That time, report niya yung araw na yun. Parang pinilit na lang din niya. Pagdating doon, sinabihan pa siya ng first sergeant niya na huwag ka nang sumama, sergeant. Kasi kararating mo lang. Yun ang nadali, silit niya daw. Yung taga
Municipality of Gandara, sakop ng Western Samar. Pero that time, doon siya umuwi sa Upol, sakop ng Cagayan de Oro. Kasi taga doon man siya, yung misis niya. Masaklap pa doon that time, hindi pa niya alam na buntis yung misis niya. Buntis na pala yung misis niya that time na 2 months. Yung first baby niya. Kaya doon kami na bilang kasamahan niya, masakit talaga sa loob namin kasi mismo siya, hindi niya alam na namatay siya that time, hindi niya alam na buntis pala yung misis niya. Tapos, ngayon, yung anak niya, nasa around of, ano na siguro, 2017. Nanganak 2018, nasa mga, 7 years old siguro, o 9 years old yung anak niya ngayon. Pero never nakakita yung anak niya, mukha niya na buhay siya. Kaya, masakit talaga sa kalooban bilang isang ganitong trabaho na isang sundalo. Hindi mo talaga alam na anong mangyari sa'yo, yun or bukas. Yun ang masakit na naramdaman ko ron. Yung hindi ko talaga makalimutan yun. Kabats mo yun, Master. Kabats ko yun. Nandyan sa dito lang yun, nilibing ngayon sa dyan nilibing sa Gandara. On the spot ba siya? On that spot siya kasi ulo yung tama niya. Patal talaga na parts yung tama niya. Halos ulo lahat yung tama ng yung tatlo namin yung Kia that time. Gaano kahirap, Master, ang ambush? Mahirap talaga yung ambush, lalo na pag vehicular ambush. Kasi siksikan kayo sa sasakyan eh. Tapos, talaga, ang pinakamalaking papel talaga doon, yung driver talaga. Kasi bangin yung gilid eh. Kaya kung nawala sa isip siguro yung driver, narating siya tapos bigla niyang nakaabig sa bandang kaliwa. Kasi dito sa bandang kanan nilagay yung series na 3 anti-vehicle mine. Kalalakas man, kalalaki, parang timba, kalalaki. Kasi sinasabi ko na parang timba kasi may isa pa pala doon na yung dinalikan namin, may isa pang yung anti-vehicle mines na hindi sumabog, kalalaki. Yung PVC na parang timba talaga laki, tapos binagabaw. Kalalaki yung nili nila. Bingi-bingi kami lahat doon. Anong pakiramdam na masabugan? Parang humiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko eh. Oo, kalakas nun. Sabi ko, grabe Pero pa rin yung, lang, pagkatapos noon, nabingi ka, presence of mind naman, mag-isip. Gamit na gamit din talaga yung kaya, yung magre-ranger ka kasi, lahat, nandun na eh, package deal na kasi doon sa ranger eh. Ilang beses ka na rin makarinig ng malaking sabog-sabog doon, putok-putokan gano'n. Pero yung moral ng troop, that time, nung habang nagmamaneuver kayo, yung parang ayaw ka lang hakbang yung paa nila eh. Kasi alam nila na marami kasi nag-burst of fire agad kasi yung kalaban nung that time. Nung sumabog yung IED na nila, parang isip ng mga kasamahan ko, kahit ako nga, ang iniisip ko lang doon, ang buhay lang ng tropa eh, kasi may hindi kasi nakasunod na vehicle sa amin. Kaya dapat mag-maneuver talaga para namin sila. Parang maalalayan namin sila doon sa killing zone. so may mga natamaan pa siguro doon o landmines lahat yun? Natamaan ng bala? Yung Kia, puro bala yun, yung Kia. O yung ulo ang tama. Bala yun, yung baril, hindi siya shrapnel ng yung IED. Kasi tagos eh. Yung mga tama nila. Kasi naka-position talaga yung kalaban sa site area. Kaya ulo yung tama nila. Tapos, nung na-clear na namin yun, sunod naman namin na ginawa nun, hindi na kami nag-vehicle. Nilakad na namin yun. Yun ang masaklap. Doon din ako kinabahan ng gusto talaga kasi ang body namin doon, kahit may yung body kami na armored na may dalang 50 caliber, hinimay-himay namin yung gilid ng kalsada
para kami naghahanap ng karayom doon sa gilid ng kasada kasi tantad na talaga. Gimpo kasi sa amin ng operatiba na tinagtad na ng IED yung daanan papunta doon sa may Binaton. Kaya nilakad namin yun. Pagdating namin doon sa may unahan ng lamanan sa Sitio Kalkal, may nakuha pa kami doon na IED na nakali pa rin. Pero hindi na nila na-switch. Tumakbo na yun sana yung magsi-switch. Tumakbo na nung siguro nakita niya yung dala namin na 50 caliber. Siguro takot siguro siya. Nabutan lang namin yun. Yung tae pa niya, mainit-init pa. Nagbibiruan pa kami. Kasi naiwan yung tae. Tae na lang talaga yung naiwan yung tae ng tao. Mainit-init pa to. Tumakbo to, nalito lang to. Kaya sinundan namin kagad eh. Pero hindi na namin nabutan. Hanggang sa na-clear namin yun. Tapos nilakad na rin namin papunta doon. Galing sa Kalkal, papunta sa sa Sitio Malabog. Sakop na naman ng Pakibato. Kasi that time, yung Charlie company namin, yung Irenles Pakibato, sa Malabog sila that time. That time ikaw ay sa Sa scout platoon ako dati, doon kami nakabis lang kami dyan sa may Malagos, sa Kalinan District. Barangay Malagos, sakop ng Kalinan District. Kaya nung pagbaba namin noon, parang lang, mahirap talaga kung dibdibin mo talaga na ganun ang pangyayari. Parang may nag-aul pang eh. kasi That time. hindi ako magtaka kasi umuwi. walang iba ang ambush eh. Ang nag-aul pa noon, driver yun. Pero dating siya, organic talaga siya ng third IB. Na rin yun, senior na rin yun siya eh. That time, mag-aul siya kasi first time niya na naranasan na gano'n ang mangyari pala sa Mindanao. Kaya Tagaluson man yun. First time niya nasahin sa Mindanao. Kaya siguro, may kaya din siguro yun. Kaya isip-isip niya, kami, matagal na kami doon. Dating unit namin doon na nagpalitan lang ng unit. Pero doon na kami, parang nasanay na rin kami doon. Kaya, marami din kami na-motivate talaga ng mga junior. Junior sa amin na ganyan, huwag kayong malumural pag mga ganyan na pang normal lang yan kasi sundalo tayo eh. Okay lang sana kung teacher tayo. Okay rin naman, hanggang ngayon, kasama-kasama ko pa rin yung iba. Ang iba, na-relieve na sa unit. Nandun na sa iba't ibang unit na gusto nang mapalapit sa mga pamilya nila. Kaya, although napagbigyan naman yung iba na mapalapit na sa pamilya nila. Kaya yun din yung isang parts na ma-share ko na kung paano talaga na-end yung residency ng Davao area. Parang ang laki pala ng Sa tulong ng third IB. third IB talaga. Yun. Kasi nung umalis kayo doon, anong year na, Master? Umalis kami noon, 2022 na kami umalis doon. So halos patapos na yung insurgency doon. Oo. Nung marami na kasing dismantle na yung SRC-5, SRGO, Guerrilla Front 56, ABC, ganyan, yung mga, surrender na rin yung mga country that time. Nung bago kami na punta ngayon, dito ngayon sa Samar. Yun yung ambush mo. Yun yung kwento ko lang sa Bicolor Ambush. Mahirap talaga pag Bicolor Ambush. Maraming salamat, Master. Sige, sir.